Magandang buhay at isang makabuluhang araw na naman sa ating lahat. Ako si Teacher Janbert at ngayon ay ating pag-aaralan at tatalakayin ang semantika. Ang semantika ay nakatuon sa pag-aaral ng mga kahulugan ng salita. At nakapaloob sa semantika ang denotasyon at konotasyon. Ang denotasyon ay tumutukoy sa literal o diksyonaryong kahulugan ng salita, samantalang ang konotasyon ay pansariling kahulugan ng isa o grupo ng mga tao. Gamitin natin ang salitang guro sa isang halimbawa para sa denotasyon at konotasyon. Ang denotasyon ng salitang guro ay isang taong nagbibigay ng edukasyon para sa mga mag-aaral. At ang konotasyon naman ng salitang guro ay ikalawang magulang ng mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa pag-express ng konsepto. Ang pag-express ng konsepto ay pagbibigay kahulugan sa salita ayon sa konsepto nito. Gamitin muli nating halimbawa ang salitang guro sa pag-express ng konsepto. Ang salitang guro ay isang tao na nagtuturo sa loob ng paaralan. Ngayon ay dumako tayo sa intensyon at extensyon. Ang intensyon ay pagpapalawig ng kahulugan ng denotibong kahulugan, samantalang ang extension ay pagbibigay kahulugan ng mundo sa salita. At ngayon naman ay bigyang kahulugan natin ang salitang guro gamit ang intensyon at extension. Ang intensyon ng salitang guro ay nagbibigay aral sa mga mag-aaral. At ang extension naman ng salitang guro ay nagtuturo ng isang partikular na disiplina o subject. Ngayon ay dumako tayo sa polisimus. Ang salitang may dalawa o higit pang kahulugan na magkaugnay ay tinatawag na polisimus. Halimbawa na lamang nito ang salitang buhay na may dalawang kahulugan. Ang buhay na life at ang buhay na alive sa Ingles. Gamitin natin ang buhay na alive sa isang halimbawa. Ang swerte ni Juan dahil siya ay buhay matapos operahan sa puso. Ngayon naman ay gamitin natin ang buhay na life sa isang halimbawa. Gumanda ang buhay ni Juan nang siya ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ngayon ay dumako naman tayo sa homophone. Ang homophone ay salitang magkapareho ang tunog o anyo ngunit magkaiba ang kahulugan. At ang halimbawa na lamang nito ay ang salitang buwan. Ang salitang buwan ay maaaring maging tanawin na makikita sa kalangitan tuwing gabi o buwan na tumutukoy sa petsa sa kalendaryo. Ngayon ay dumako naman tayo sa synonym. Ang synonym ay ang salita at phrase na magkapareho ang kahulugan. Halimbawa na lamang ng tama ay kapareho rin niya ng kahulugan ang wasto. At ang kasuotan ay kapareho rin niya ng kahulugan ang damit. Dito na lamang nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat.